Ang isang talunan na lalaki na nagngangalang Lloyd ay hindi sinasadyang pinaalis sa kanyang grupo ng mga adventurer. Ngunit bumalik tayo maraming araw ng mas maaga. Naiwang tulala si Lloyd nang makita niya ang isang babae na nag-conjure ng apoy sa palad nito. Sinabi niya sa kanya na gawin ang parehong bagay or kung hindi ay aalis siya ng walang hapunan. Kaya't ang munting Lloyd ay nagsisikap na gawin ang sinabi sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa parehong babae, nangako na pagkatapos ng maraming pagsasanay, sa wakas ay mapapamahalaan niya ang tagumpay. At kapag siya ay aktwal na namamahala upang makagawa ng apoy sa kanyang kamay, ang kanyang tagapagturo ay nag-aalok ng isang pambihirang papuri. Ngunit bago niya ito matamasa, inapula niya ang apoy nito at inihaw siya ng isang spell ng 12-dosenang beses na mas malakas. Ayon sa kanya, mahaba pa ang daraanan niya. Kinabukasan, inapakan ni Lloyd ang lupa, sinusubukang gumawa ng ilang bagong pamamaraan na gumana. Kapag walang nangyari, nagpa siya ang kanyang instructor na ipakita sa kanya kung paano ito ginagawa. Nang hindi pinagpapawisan, nagbukas siya ng isang butas sa lupa na halos magdulot ng pag-agos ng tubig. Kinopya siya ni Lloyd at nagawang basain din ang dumi. Ngunit sa sandaling muli siyang purihin, agad siyang hinampas ng kanyang mahika, na ipinapakita sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na magic ng tubig. Sa isa pang araw, ang ating bidang lalaki ay halos mapalipad sa langit, sinusubukang manipulahin ang hangin. Sawang-sawa sa kanyang mga kalokohan, pinalipad siya ng guro sa isang hininga. Kapag natabunan ng nyebe ang lupa, nagpa siya si Lloyd na oras na para magsanay gamit ang bagong elementong ito. Buong pagmamalaki, ipinakita niya sa kanyang master ang isang snowman na ginawa niyang kamukha niya. Walang sino mang sumire sa kaganapan, ginagamit niya ang parehong taong yari sa nyebe para sunggaban siya at ihulog siya mula sa isang malaking taas, matapos ang mahiwagang pagpapalaki ng taong yari sa nyebe. Pagkatapos na hukayin ang sarili mula sa ilalim ng nyebe, napagtanto ni Lloyd na kailangan niya ng higit na kapangyarihan at nangakong magsusumikap pa. Pagkatapos ay naroon ang araw na ang kanyang master ay lampas na sa pagkalasing pagkatapos ng ilang napakaraming bote. Dahil sa isang malalang hangover, narinig niyang nagtatanong ang kanyang apprentice kung okay lang siya. Inaamin niyang hindi talaga okay. Si Lloyd, hindi napigilan, ay inilagay ang isang kamay sa kanyang noo at naghanda ng isang healing spell. Medyo bumuti na ang pakiramdam, inamin ng babae na ang ating bida ay naging mahusay sa pagpapagaling at binigyan siya ng isang pambihira, magiliw na yakap. Ipinagmamalaki ni Lloyd na tinulungan siya, ngunit walang oras para aksayahin dito. Naka-recover na siya at handa nang sumabak muli sa magic training. Lumipas ang mga araw, at hindi natatapos ang pagsasanay ng batang salamangkero. Isang gabi, tila nababagabag ang guro habang nakatingin sa isang librong nakalagay sa isang kahon. Dumating si Lloyd para sabihing handa na ang hapunan at aksidenteng nalaglag ng babae ang libro. Kinuha ito ni Lloyd para ibalik. Ngunit habang ginagawa niya, tinamaan siya ng ilang mahiwagang reaksyon. Napagtanto kung ano ang nangyari, nakita ng kanyang master na siya ay may potensyal na maging isang pinili, marahil ang kanyang kapalaran mula ngayon. Pinatulog niya ang bida pagkatapos ng pagkabigla at nangakong hindi niya hahayaang ulitin ang kanyang mga pagkakamali, lalo na ang pagiging sobrang kumpiyansa dahil lang sa higit sa karaniwan ng kanyang kakayahan. Sa isiping iyon, kinas niya ang noo ng bida, nag-iwan ng asul na marka sa noo. Kinabukasan, ipinaliwanag ng instruktor na ang isang puting salamangkero ay isang taong gumagamit ng mahika para sa kapakinabangan ng iba. Nag-regenerate si Lloyd ng isang piraso ng prutas at nakakuha ng isang papuri, ngunit ang kanyang master ay agad na lumampas, muling nabuo ang buong puno at binuhay ito muli sa kanyang healing magic. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit labis siyang hinahangaan ni Lloyd. Noong gabing iyon, sinabi niya kay Lloyd na ayon sa kanyang narinig, ang ilang mga beastman ay maaaring gumamit ng pambihirang magic upang kontrolin ang mga halimaw. Ang kuryusidad ni Lloyd ay nombok sa pamamagitan ng pagbanggit ng sinaunang mahika sa aklat sa mesa. Ngunit dumidilim ang ekspresyon ng master, at sinabi niyang hindi niya kailangang matutunan iyon, isa lamang itong uri ng mahika na nawala sa loob ng maraming siglo. Kinabukasan, nag-conjure si Lloyd sa isang staff, ngunit sa tingin ng kanyang master ay napakabagal niya. Nag-conjure siya ng kanyang sariling scepter at tinamaan ang mga binti ng kaawa-awang bida mula sa ilalim ng kanya, para sa kanya na matamba.
Ipinaliwanag niya na kailangan niyang bilisan at ipinaalala sa kanya na kahit na siya ay walang karanasan, hindi siya dapat maging kampante sa kanyang pagsasanay. Pagkaraan ng araw ding iyon, umupo ang dalawa sa hapag para ipagpatuloy ang pag-aaral. Binasa ni Lloyd ang tungkol sa Magi Stone, na ipinaliwanag ng kanyang master ay isang crystallization ng mana na may sapat na lakas upang gawing Magi Stone ang mga bagay sa malapit. Lumipas ang mga araw, at nang sa wakas ay narating nila ang isang tiyak na kagubatan, tinanggal ng master ang piring ni Lloyd. Sa isang mabangis na hayop na nakatago sa kakahuyan, inabutan ng babae ang kanyang apprentice ng kutsilyo at sinabihan siyang umuwi sa loob ng isang linggo, ang kanyang misyon, mabuhay gamit lamang ang mahika. Sa sandaling iwan siya nito, inatake si Lloyd ng isang higanteng lobo. Tumatakbo siya, walang pakialam kung mukha siyang duwag. Matapos makatago sa isang puno, napagtanto niyang hindi pa niya kayang talunin ang mga halimaw gamit ang mga spells ng isang puting salamangkero. Kaya, ang tanging magagawa niya ay patuloy na tumakbo hanggang sa siya ay sapat na malakas upang lumaban. Pagtingin niya sa paligid, nakikita niya kung gaano talaga siya kalayo sa bahay. Pagkababa sa puno, iniimbak ni Lloyd ang kutsilyo gamit ang isang spell at patuloy na gumagalaw habang lumulubog ang araw. Sa gabi, nagre-regenerate siya ng prutas mula sa puno upang kainin at nangongolekta ng higit pa para dalhin sa isang kuweba kung saan siya magiging ligtas hanggang umaga. Gumuhit ng magic circle sa lupa, plano ng batang salamangkero na i-tweak ng kaunti ang disenyo at i-channel ang higit na kapangyarihan sa kanyang daliri upang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Sa pagsikat ng araw ay dumarating ang higit na paghihirap. Kailangang tumawid ng bundok si Lloyd gamit ang kanyang gamit sa pag-akyat, at hindi ito madaling gawain. Nang gabing iyon, sumilong siya sa guwang ng isang puno at muling iginuhit ang kanyang magic circle, na nagsisikap na kontrolin ang daloy ng mana. Araw-araw, nagpapatuloy si Lloyd, palaging naghahangad na petalasin ang kanyang mga talento at ang kanyang kahusayan sa magic. Gabi-gabi, ginagawa niya ang kanyang magic circle. Nagsusumikap din siya sa pagpapabuti ng kanyang magic sa pagtuklas. Kung hindi, baka magutom siya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang bilog, umaasa ang batang salamangkero na mapalakas ang kanyang bilis sa pagtakbo. Isang umaga sa kanyang isang linggong pakikipagsapalaran, aksidenteng natapakan ni Lloyd ang isang sanga at nakuha ang atensyon ng isang higanteng gagamba. Muli, siya ay umaalis. At kapag sinubukan niya ang kanyang bagong pinahusay na bilog ng bilis, talagang gumagana ito, hinahayaan siyang makatakas ng hindi nasasaktan. Patakbong tumakbo palabas, sa wakas ay nakauwi na si Lloyd, ngunit nahimatay bago pa man siya makakatok sa pinto. Hindi nagtagal ay nakita siya ng kanyang master at tinatanggap ang kanyang apprentice pabalik. Ang araw at gabi ay tumatakbo, sunod-sunod, nang walang tigil. Habang nag-aayos ng isang kwarto sa bahay, napadpad si Lloyd sa isang libro na agad na pumukaw sa kanyang paningin. Ang cover ng libro ay isang pagpipinta ng isang lungsod. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang master, sinabihan ng bida na bumalik sa paglilinis. Ngunit si Lloyd, nakapansin-pansing mas malalim at mas mature na ang boses niya ngayon, ay nagtanong kung maaari niyang hiramin ang libro. Kinabukasan, habang nagwawalis ng sahig si Lloyd, humingi ng tulong ang kanyang master sa isang spell na maaaring magpahinto sa proseso ng pagtanda. Kinabukasan, ginambala niya ito habang nagsasampi ng labada sa sampayan, at humihingi ng tulong sa kanyang healing spell. Sa isa pang araw, sa tanghalian, ibinunyag ng salamangkero na nakaisip siya ng bagong magic ng pagpapahusay. Noong gabing iyon, napilitan si Lloyd na uminom ng potion na nagpapanatili sa kanyang gising sa loob ng isang linggo, para lang hindi na siya magpahinga at makapagtrabaho. Gayunpaman, sa wakas ay nakahanap siya ng sandali para tingnan ang aklat na hiniling niyang hiramin. Kinaumagahan, ginaising ng kanyang master ang kanyang estudyante para sa higit pang mga eksperimento, ngunit walang laman ang kanyang silid. Nakita niya ang aklat na may lungsod sa pabalat, nakalagay sa mesa, at napagtanto ang koneksyon. Samantala, ang bidang si Lloyd ay naglalakad sa kagubatan, dumiretso sa mismong lungsod na nakita niya sa pabalat ng aklat na iyon. Nang nasa loob na ng mga pader ng lungsod, ang salamangkero ay gumala sa plaza, dilat ang mga mata at balisa. Hindi pa niya nakita ang napakaraming tao na magkasama sa isang lugar. Isang lalaking may dalang mga kahon ang dumaan at sinumpa si Lloyd dahil sa pagtayo nito sa daan.
Ngunit ang naiisip lang ni Lloyd ay kung gaano kahanga-hanga ang mga lungsod. Ipinagpalit niya ang kanyang huling barya sa isang tinapay. Pero nang kakainin pa lang niya, biglang may umihip na hangin na tumama sa mukha niya ng papel. Ang lalaki na responsable ay naglaho sa sandaling makita niyang nagtagumpay ang kanyang plano, na iniwan si Lloyd na magbasa ng isang flyer tungkol sa pangangalap ng adventurer. Pagkatapos nun, malayo roon, sa loob ng isang makulimlim na piitan, isang grupo ng mga mandirigma ang nakipaglaban sa isang Cyclops at kasama nila si Lloyd. Dahil sa tindi ng laban, tinawag ng pinuno ng koponan si Sheena na magpagaling, habang inihampas naman ni Lloyd ang kanyang staff sa lupa at nagpatawag ng magic circle na kumalat sa buong larangan ng digmaan. Ngayon, ang lahat sa koponan ay nagka-buff at handa na upang tapusin ang laban. Una, nagpaputok ng palaso ang archer sa mata ng halimaw. Gumanti ng isang malakas na suntok ang Cyclops, ngunit pumasok ang tangke ng koponan, nakaharang sa suntok, nagulat sa kung gaano kagaan ang epekto kaysa sa inaasahan niya. Isang sorceress ang gumawa ng binding spell, binalot ang mga braso at binti ng Cyclops at binibigyan ang kanilang leader ng perpektong pagkakataon na tapusin ang trabaho gamit ang isang malakas na sword attack. Pagkatapos ng kanilang pagkapanalo, ang tangke ay nagbigay kay Lloyd ng kakaibang tingin. Sa pagbabalik ng grupo sa lungsod, ang buong koponan ay sinalubong ng cheers dahil sa pagkatalo sa Cyclops mula sa kastilyo ng Abataf. Ngunit si Alan, ang bayani, ang pinakatanyag. Nang maglaon, nang dumating ang oras upang hatiin ang mga gantimpala sa misyon, binigyan si Lloyd ng mas maliit na bahagi kaysa sa iba. Ipinaliwanag ni Alan na ito ang nakuha ng isang miyembro ng D-Rank, at hindi nagreklamo ang salamangkero. Nang maayos na iyon, nanawagan ang leader na mag-toast sa kanilang tagumpay, ngunit nilinaw ni Lloyd na hindi siya gaanong manganginam at lumayo sa grupo. Nagreklamo ang witch tungkol sa kanyang saloobin, habang sinabi ni Allen na sino mang puting salamangkero ang maaaring pumalit kay Lloyd. Ang mga puting salamangkero ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa labanan at karamihan sa kanila ay para lang pangkompleto ng grupo. Samantala, pabalik sa bahay ng master ni Lloyd, binisita siya ng isang lalaki na nagngangalang Will, na nagdala ng balita na ang kanyang apprentice ay na-recruit ng mga bayani. Siya ay natutuwa na ang bida ay makakakuha ng tunay na pagsasanay ngayon, ngunit nag-aalala na baka siya ay maging sobrang kumpiyansa. Tinanong ni Will kung nananatili pa ba ang kanyang pagsisisi, na ikinabahala niya, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na niya uulitin ang mga nakaraang pagkakamali. Naalala ni Will kung paano, noon, isinakripisyo ng Demon Lord ang kanyang sarili sa pagsisikap na nakawin ng grimoire na iyon, na tinatapos ang marami pang iba kasama niya. Sa isang mahalagang sandali, ang sinaunang mahika ng Sibyl ay bumuhay sa lahat ng pinaslang ng Demon Lord sa halaga ng kanyang sarili. Sa madaling araw, pabalik sa lungsod, isang vendor ang nagpo-promote ng isang libro na nagsasalaysay sa grupo ni Allen at sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Ayon sa kanya, noong unang panahon, ang mundong ito ay nilikha ng Creator. At may alamat na ang mga pagsubok ng bayani ay naiwan, ang mga pambansang kayamanan ng sagradong bansa, ang mga sagradong espada. Isa sa 4 na bayani na pinili ng mga espadang ito ay si Alan, ang matapang na mandirigma ni Ishtar. Kaya naman ang lahat ng halimaw na nagbabanta sa lungsod ay sunod-sunod na natalo. Ngayon ang pangalan ni Alan ay umalangaw sa buong kaharian ng Fulin at higit pa. Sa pagsasalita tungkol sa mahusay na tanyag na tao ng lungsod, si Allen ay nagsuray-suray na lasing sa isang silid kung saan ang tangke ng koponan ay nagbabasa ng isang libro sa depensa. Nag-aalala dahil kani-kanina lang ay kakaiba ang mga hampas sa kanyang kalasag. Si Allen, walang pakialam, ay nagsabing mas malakas ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Itinuro ng dalaga na hindi siya gaanong nagte-training nitong mga nakaraang araw, at nagkibit-balikat lang si Allen. Naisip niya na hindi na kailangan dahil natural na mas malakas siya kaysa sa iba. Samantala, sa tabi ng batis, 2 sundalo ang nagbantay hanggang sa sila ay napaslang ng isang higanteng nilalang. Kinabukasan, ipinaalam kay Allen na ang mga gwardya sa hangganan ay napaslang. Paliwanag ng messenger, ruta rin ng mga tulisan ng black market ang lugar kaya't apurahang protektahan ang mga sundalong nakatalaga doon. Puno ng katapangan, iginiit ni Allen na ang pagtapos ng ilang golem ay magiging isang maliit na bagay. Sabik na kumilos,
Nag-rally siya sa kanyang koponan at sinundan si Lloyd, na ginamit ang kanyang magic sa paghahanap upang gabayan sila sa isang kuweba, kung saan sigurado, tinapos ni Allen ang isang golem na may isang mapagpasyang pag-atake. Ngunit pagkatapos, ang isang kaaway na sorcerer ay nagpatawag ng isang bagong golem. Mabilis na napansin ni Lloyd na ang sorcerer ay isang demonyo. Ang itim na bato sa kanyang tungkod ay isang magi stone. Ipinapalagay ng tangke na ginagamit ng salamangkero ang batong iyon upang kontrolin ang mga golem, habang si Lloyd ay naghagis ng isang magic circle upang palakasin ang kanyang mga kaalyado. Kapag tapos na siya, sinabihan niya si Lulu na atakihin ang salamangkero. Kaya, nagpaputok ng palaso ang archer sa katawan ng salamangkero. Kaagad pagkatapos, inutusan ng puting salamangkero si Mia na ibigay ang kanyang staff, at sa sandaling gawin ito ng sorcerer, tinatakan ng kaaway na salamangkero ang scepter. Galit na galit, nilinaw ni Allen kung sino talaga ang namamahala. Sabik na siyang tapusin ang laban minsan at para sa lahat. Ngunit binalaan siya ni Lloyd na kung wala ang magic na bato na kumokontrol sa golem, ang mga galaw ng nilalang ay magiging ganap na hindi mahuhulaan, na ginagawang lubhang mapanganib ang anumang labanan. Hindi pinansin ni Allen ang babala at diretsyong sinusugod ang higanti, na pinilit na sumugod si Lloyd at itulak ang pinuno sa paraan ng pinsala sa tamang oras. Dahil sa inis, pinagsabihan ni Allen ang bida na huwag makialam, pagkatapos ay naghatid ng sword attack na nagpabagsak sa batong nilalang. Nang matapos ang misyon, bumalik tayo sa pambungad na eksena kung saan nagpasya ang pinuno ng partido na si Payne si Lloyd sa grupo. Inakusahan niya si Lloyd na laging nagtatago sa likod ng iba at ipinaubaya kay Sheena ang lahat ng pagpapagaling. Sa madaling salita, hindi lang totally walang silbi si Lloyd, pabigat din siya sa team. Nakabitin sa kanyang isipan, inamin ng bida na kulang pa rin siya sa lakas. Tumawa lang si Allen at sinabihan ang puting salamangkero na umalis. Makalipas ang 3 araw, naghahanap si Lloyd ng bagong grupo. Pagkatapos ng isa pang nabigong pagtatangka, sinabi sa kanya ng isang archer na mayroon na silang puting salamangkero sa kanilang koponan. Sa bawat pagtanggi, lalo lang lumalago ang pagkadismaya ni Lloyd, at tila naubos ang kanyang swerte. Pagkatapos, narinig niyang sumigaw ang isang babae sa guild receptionist, nagdedemand ng isang white mage sa ngayon. Sa sandaling ituro ng staff si Lloyd, tumakbo ang adventurer na parang nakakita lang ng treasure chest at hinawakan siya sa braso. Medyo mag-rewind tayo ng kaunti, nang gumagala si Lloyd sa mga lansangan ng lungsod. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang sakit ng pagpapaalis sa grupo ni Allen. Noong araw na iyon, ang pinuno ay nagkaroon ng lakas ng loob na magmungkahi na ang puting salamangkero ay nagtatago sa likod ng kanyang mga kasamahan sa koponan at iniiwan ang lahat ng pagpapagaling kay Sheena. Kahit nakakaiba, si Lloyd mismo ang umamin na hindi siya ganoon kalakas noon. Kaya, tinanggap niya ang pagtanggi ng maayos, isinasaalang-alang ang lahat. Sa kanyang daan, dumaan si Lloyd sa isang fountain na may maliit na estatwa ng kanyang master, na nagpaalala sa kanya kung gaano siya kahanga-hanga. May pagkakataong sinabi niya sa kanya na hindi pa siya handang pangasiwaan ang mga bagay ng mag-isa, at ngayon nakuha niya ito at tama siya. Samantala, ang partido na dapat umarkila sa puting salamangkero ay nagtipon para sa isang misyon, lumusot sa kahoy na kuta ng isang gang na tinatawag na Dirty Block. Ang may pink na buhok na babae ay tila may kumpiyansa, ngunit kahit na alam niya na ito ay isang mahirap na quest, isang pakikipagsapalaran na nagpabagabag sa natitirang bahagi ng grupo. Oo naman, ang mga adventurer na ito ay malakas, ngunit ang kalaban ay napakalaki sa bilang, may karanasan, at hindi kapani-paniwalang organisado. Hindi ito magiging madaling laban. Gayunpaman, ang mga umaatake ay hindi dumating sa lahat ng paraan para sa walang kabuluhan at naging coordinated din sila. Nang kailangan ng salamangkero ng takip, pinabagsak ng archer ang kanyang mga target nang hindi man lang nagmimintes. Nang tambangan na sana ang mandirigma mula sa likuran, humarap ang tangke at itinaas ang kanyang napakalaking kalasag sa tamang oras upang iligtas siya. At bilang isang grupo, may kasama sa likod, palaging nagbabuff sa kanyang mga kakampi. Sa isang pisikal na pagpapahusay, nagawa nilang talunin ang kalaban at lumabas sa tuktok. Napagtanto na ang lahat ay bumagsak, ang nabubuhay na amo ng gang ay nagsimulang magplano ng pagtakas. Ngunit sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na na-corner ng mga adventurer, na lahat ay nakasuot ng insignia ng kanilang ranggo.
Nang wala nang matatakbuhan, nagpa siya ang leader ng gang na mag-alain at nagpatawag ng isang higanteng stone golem upang harapin ang mga adventurer. Alam nila na laban sa isang mabatong katawan na tulad nito, hindi gaanong gagana ang mga spells at arrow. Kaya, ang mandirigma sa harap na linya, na palaging unang humahakbang, ay muling sumugod upang ipagtanggol sila. Pinalapag niya ang isang matibay na hampas ng espada sa ulo ng golem, na nag-iwan ng maliit na bitek, ngunit hindi ito sapat para pabagalin ito. Nang hindi talaga epektibo ang atake, tinawagan niya si Clam na maglagay ng pisikal na enchantment sa kanya. Nang naaktibo ang spell, tumalon siya pabalik sa away at naghatid ng pangalawang patayong hampas. Sa pagkakataong ito, malinis na nahati ang golem na parang gawa sa mantikilya. Matapos maalis ang alikabok, humingi ng paumanhin si Clam sa pagkawala ng focus sa laban, na nagtanong kung talagang kabilang siya sa ganoong mataas na antas na grupo, ngunit tiniyak siya ng mandirigma, sinabing walang dapat ipag-alala. Naunawaan ng lahat na si Clam ay nasa isang mahirap na lugar, lalo na sa kanyang kapatid na si Selvi na dumaranas ng mahirap na oras. Sa susunod na eksena, bumalik tayo sa sandaling tinanggihan si Lloyd ng Archer sa Adventurers Guild bago pumasok ang pink-haired girl. Desperado na makahanap ng white mage, naisip ng receptionist na ang mga kinakailangan para sa pagsali sa isang S-rank party ay halos imposible para sa sino mang maging kwalipikado. Ngunit handa ang miyembro ng koponan na kunin ang halos sino man sa puntong iyon. Kaya si Lloyd, na iniisip lang ang kanyang negosyo na naghahanap ng isang team, ay itinuro ng staff at halos kinaladkad ng babae palabas ng guild. Literal na hinayla niya ito sa braso hanggang sa makarating sila sa iba pang grupo. Nagulat ang lahat nang makitang mabilis na bumalik si Yowie mula sa kanyang paghahanap para sa isang puting salamangkero, at dahil hindi pa niya alam ang pangalan ng bida. Hiniling ni Yowie sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili at si Lloyd, medyo awkward ay nagpakilala sa kanila. Pagkatapos ay ipinakilala ni Yowie si Daggers ang shield bearer, si Crows ang archer, si Selika ang salamangkero, at sa wakas ay ang kanyang sarili si Yowie ang pinuno at swordswoman. Malugod na tinanggap ng pinuno ang pinakabagong miyembro ng grupo, ngunit mabilis na nilinaw ni Lloyd na hindi siya kailanman pumayag na sumali. Nadismaya si Selika na nagsasabing alam niya na mangyayari ito. Itinuro ni Daggers na hindi ipinaliwanag ng boss kung ano ang nangyayari, at iminungkahi ni Crows na tanggihan na lang nila ang misyon dahil hindi nila ito magagawa nang wala si Clam. Gayunpaman, naalala ni Yowie at ng iba pa na kailangan talaga ng mga kliyente ng tulong at dahil ito ay isang rank A na misyon, isang grupo lang ng kanilang antas ang maaaring tumanggap nito. Ang mga pangkat na ito na tulad ng sa kanila ay bihira, kaya ang trabaho ay nahulog sa kanila. Nalungkot si Lloyd nang malaman niyang napakalakas ng mga taong ito dahil tinawag siyang walang silbi at mahina ni Allen. Ang white mage ay hindi makita ang kanyang sarili na aktwal na tumutulong sa isang koponan na ganito kalakas. Ngunit sa kanyang karaniwang pagtitiwala, pinasigla siya ni Yowie, tinitiyak sa kanya na kakayanin niya ito. Kaya naman, hiniling ng grupo kay Lloyd na ipakita sa kanila ang kanyang magic ng suporta. Nararamdaman ang pressure mula sa lahat ng kanilang mataas na inaasahan, pawis na pawis siya na parang natutunaw ang mukha niya. Medyo bumababa din ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Iminungkahi ni Daggers na humingi sila ng isang tiyak na spell upang maiwasang malito ang bagong recruit. Kaya, sinabi sa kanya ni Yowie na mag-buff spell sa team. Parehong nabanggit ni na Crows at Selika na walang ordinaryong puting salamangkero ang makakagawa niyan at naisip na baka dapat na lang nilang kalimutan ito. Just to be sure, tinanong ni Lloyd kung iyon lang ba ang pagsubok para makasali sa partido, at kinumpirma ni Yowie na basta kaya niyang i-buff ang lahat ng sabay-sabay, hindi isa-isa. Muli, tumaas ang presyon. Si Lloyd ay wala kahit saan malapit sa kanilang antas, at bukod kay Yowie, wala ni isa sa kanila ang talagang naniniwalang magagawa niya ito. Gayunpaman, huminga ng malalim si Lloyd, kinalma ang sarili, at inabot ang kanyang staff. Biglang, ang buong partido ay nakamasid sa pagkamangha habang ang kanyang staff ay nagmaterialize sa hangin. Ginamit ito ni Lloyd upang ipatawag ang mga magic circle na may iba't ibang kulay, bawat isa ay gumagalaw sa perpektong pagkakasunod-sunod hanggang sa sila ay natipon sa ilalim ng S-rank adventurers, na lumilikha ng nakakasilaw na pagpapakita ng mga ilaw at kulay. Nalaglag ang panga, tinanong ni Yowie kung saan niya nakuha ang staff na iyon. Ipinaliwanag ni Lloyd na storage spell lang ito,
pero ang talagang gusto niyang malaman ay kung ano ang naisip ng kanyang mga kasamahan sa kanyang buff spell. Si Yowie ay naiwang ganap na nalilito sa kung ano ang ibig niyang sabihin dahil hindi niya alam na ang pagpapahusay ay talagang gumana. Sinusubukan ng iba na mapansin ang anumang mga pagbabago sa kanilang mga sarili, ngunit si Crows lamang ang nakakaramdam ng kaunti upang subukan ito. Ang pinuno ay lumakad patungo sa isang malaking puno ng kahoy at hiniwa ito ng malinis sa kalahati gamit ang isang indayog ng kanyang espada, iniwan ang lahat na nakatayo doon na ang kanilang mga panga ay nasa sahig. Doon ibinunyag ni Lloyd na gumawa siya ng 5 magkakaibang spell, Physical Enhancement, Defense Boost, Magic Power Increase, Mana Consumption Reduction, at Status Ailment Resistance. Masyadong simple para sa kanya ang pagcast ng isang spell lang, kaya naisip niya na baka may inaasahan ang lahat. Ngunit nang makita niya ang gulat na mga mukha ng lahat, iniisip ng puting salamangkero na bida na siya ay ganap na nag-ulo at humingi ng paumanhin sa paggawa ng isang bagay na napakababa, pagkatapos ay nagsimulang lumayo na kumbinsido na hindi siya ang tamang tao para sa pangkat na ito. Ngunit si Yowie at ang iba ay mabilis na tumawag sa kanya pabalik, na pagtantong hindi niya naiintindihan ang lahat. Hindi nagtagal, sinabi ni Lloyd sa lahat na minsan siyang naging bahagi ng maalamat na grupo na binubuo ng 4 na bayani lamang sa mundo, ngunit pinalayas siya dahil sa hindi sapat na mahusay. Inamin ni Celica na wala siyang nakitang sinumang nagsumite ng napakaraming enchantment ng sabay-sabay tulad ng ginawa ni Lloyd. Ngunit iginiit ng bidang lalaki na mayroong toneladang puting salamangkero sa kanyang antas na kayang sipain ang anumang random na puno, at 5 tulad niya ay hindi ito kaya. Itinanong ni Crows kung saan nakukuha ni Lloyd ang sobrang baba na self-esteem na ito, habang inirerekomenda ni Lloyd na subukan nilang bawiin ang White Mage na dating kasama nila sa grupo. Tungkol doon, ipinaliwanag nila na si Clam ay may isang maliit na kapatid na babae na may sakit at si Clam ay nag-aalaga sa kanya araw-araw habang sinusubukan pa ring makipagsapalaran. Ang patuloy na pagkapagod ay nagpapahina sa kanyang kalusugan ng labis na nagsimula itong makaapekto sa kanyang trabaho. Sa isang misyon noong isang araw, bumagsak lang ang kawawang babae, kaya nagpasya siyang umalis mismo sa grupo, sa pag-aakalang gumagawa lang siya ng gulo. Karaniwan, hindi ito magiging problema para sa karamihan ng mga pakikipagsapalaran, ngunit nahaharap sa isang hamon sa A-rank ng walang puting salamangkero. Hindi ang pinakamatalinong hakbang, kaya naman naghahanap sila ng taong nababagay sa bayarin. Nang makita kung gaano pa rin iginagalang ng iba si Clam, kahit wala na siya sa grupo, nakaramdam ng inggit si Lloyd at nagtanong tungkol sa sakit ng kanyang nakababatang kapatid. Aminado sila na wala silang masyadong alam, ngunit tila ito ay isang sakit na ginagawang Magi Stone ng buong katawan. Pagkatapos ay naalala ni Lloyd ang isang aral niya mula sa kanyang dating tagapagturo tungkol dito. Ipinaliwanag niya na ang Magi Stone ay isang crystallization ng mana at ang kapangyarihan nito ay may posibilidad na gawing Magi Stone din ang anumang bagay sa paligid nito. Noong araw na iyon, tinanong siya ni Lloyd kung mayroon bang paraan para gamutin ito. Sa pag-iisip ngayon, hiniling niyang dalhin siya sa bahay ni Clam. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang puting salamangkero sa tahanan ng dating kasamahan kasama ang kasalukuyang pinuno sa kanyang tabi. Dumiretso siya sa punto, nagtatanong tungkol sa nakababatang kapatid ni Clam. Ipinaliwanag ni Clam na dati siyang nakikipagsapalaran kasama si Selvi, ang kanyang kapatid, ngunit si Selvi ay nagdusa ng pinsala sa gitna ng isang labanan na nawalan ng malay. Upang suriin ang kanyang mga sintomas, dinala si Lloyd sa kwarto kung saan nagpapahinga si Selvi. Sa sandaling bumukas ang pinto, naramdaman niya ang napakadilim na mana na pumupuno sa buong silid. Inalis ni Clam ang kumot para ipakita ang katawan ng kapatid, dahan-daang nagiging Magi Stone. Sinabi ni Lloyd na kung tama ang kanyang teorya, maaari niya itong gamutin. Si Clam, na hindi pa rin makapaniwala, ay itinuro na kahit na ang mga advanced na salamangkero ay hindi makakaya ito. Pero confident si Lloyd at ipinaliwanag niya na ang dahilan ay maaaring isang hiwa na dinanas ni Sylvia mula sa isang napakadalisay na Magi Stone. Tinanong niya kung siya ay nasaktan sa isang mono-rich na kuweba, at kinumpirma ni Clam na sila ay nasa isang misyon na kumuha ng Magi Stone, at ang kanyang kapatid na babae ay nahiwa sa kanyang tagiliran. Nang makita ito, napagtanto ni Lloyd kung ano ang nangyari. Pumasok ang mana sa sugat at kumalat sa buong katawan, tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang master.
Hindi alintana kung sino ang lalaking ito or ang kanyang master, desperado si Clam na iligtas ang kanyang kapatid at hinayaan ang bidang salamangkero na magpatuloy sa kanyang pagtatangka sa pagpapagaling. Lumapit si Lloyd sa pasyente, itinaas ang kanyang staff, at nagbuga ng liwanag na sumasalubong sa madilim na paraan na bumabalot sa katawan ni Selvi. Napakatindi ng pressure kaya kailangan niyang huminto sandali. Ipinaliwanag niya na gumagamit siya ng reverse na bersyon ng spell ng mana transfer, na naglalabas ng mana mula kay Selvi at sa gayon ay muling makonfigure ang spell. Sinasabi niya na ang pagbabagong anyo sa Magi Stone ay umuusad dahil ang mana ay wala sa kontrol. Kaya kailangan niyang ibaba ito ng malapit sa zero hanggat maaari. Kung hindi niya maalis ang mana na iyon, walang silbi ang anumang paggamot. Ngayon si Lloyd ay nagsimulang gumamit din ng healing magic. Ngunit hindi basta-bastang healing spell, isang sirang bersyon na halos walang mana, hinahayaan siyang sumipsip ng higit pa sa mana ni Selvi habang pinapagaling siya sa parehong oras. Sa gitna ng lahat ng ito, nagtanong si Yowie kung ito ay isang bagay na mahirap gawin. At sinagot ni Clam na ang salitang mahirap ay hindi man lang kayang ilarawan ito. Ang ginagawa ng salamangkero na ito gamit ang mga spell na nilikha niya mismo at ang paghahagis ng dalawang uri ng magic ng sabay-sabay ay sapat na kahanga-hanga. Ngunit ang talagang nakakapagtaka ay si Lloyd ay may katatagan at lakas na makatiis sa napakaraming mana na dumadaan sa kanya. Walang paraan ang sinumang ordinaryong tao na maaaring pamahalaan iyon. Sa kalaunan, nagpapatuloy ang proseso ng pagpapagaling at si Yowie ay namamangha habang ang mga bahagi ng katawan ni Selvi na nagiging Magi Stone ay nagsimulang bumalik sa normal. Di nagtagal, nang ganap na naibalik ang kanyang katawan, itinigil ni Lloyd ang pamamaraan at nagsimulang maghabol ng hininga, ganap na pagod. Sa wakas ay nagising si Selvi nang makita ang lumuluha na mukha ng kanyang kapatid sa kanyang tabi, na nagdudulot ng ngiti kina Lloyd at Yowie. Pagkatapos ng mahimala at mapanganib na pagsubok na ito, taos-pusong nagpapasalamat si Clam kay Lloyd para sa kanyang tulong, na nangangako na babalik siya sa pakikipagsapalaran kasama ang kanyang kapatid kapag si Selvi ay naging maayos na muli. Bago umalis si Lloyd, sinabi sa kanya ni Clam na tiwala siyang kaya niyang pamunuan ang grupo dahil napatunayan na niya kung ano ang kanyang kaya. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Lloyd na hindi siya opisyal na miyembro, at siya ay hindi sapat na sanay para dito. Sa gabi, muling nagtitipon ang pangkat ng S-rank upang marinig ang mabuting balita. Sa wakas ay gumaling na si Selvi, kapatid ni Clam, sa kanyang kakilakilabot na kalagayang Mahistone. Lahat ay salamat sa rookie white mage na naging mas mahusay kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sa kabila ng hindi kapani-paniwalang gawaing ito, nananatiling mapagpakumbaba si Lloyd, iginiit na wala siyang ginawang espesyal. Bukod pa riyan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kalungkutan na hindi pa bumabalik si Clam sa grupo. Gayunpaman, masaya ang koponan na ang kanilang kaibigan ay nakakakuha ng isang bagong simula, na nagpapaalam kay Lloyd kung gaano kaiba ang mga bagay mula sa kakilakilabot na paraan ng pagtrato sa kanya ng kanyang nakaraang koponan. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, nagsabi ng tanong si Daggers. Kung maipanganak kang muli, ano ang gusto mong maging? Inamin ni Selika na gusto niyang magpakasal. Ganoon din ang sinabi ni Yowie, ngunit idinagdag niyang gusto niyang maging isang mahusay na bayani kasama ang koponang ito. Out of nowhere, biglang sumabat si Lloyd at tinanong kung pwede ba siyang sumali sa grupo. Agad-agad, malinaw na lahat ay sang-ayon kasama ang kanilang bagong teammate, at iminumungkahi ng pinuno na magsagawa sila ng isang welcome party para sa kanya. Totoo sa kanyang pagiging mahinhin, hindi iniisip ng puting salamangkero na kailangan iyon. Pero pinipilit siya ni Yowie na sumama dito. Nang makita ito, tinutokso siya ng iba, na nagsasabing gusto lang niya ng dahilan para uminom ng parang baliw, at nagsimulang makipagtalo si Yowie sa lahat, iginiit na hindi iyon ang kaso. Walang pag-aaksaya ng oras, nagtitipon ang koponan para sa pagdiriwang at naantig si Lloyd sa piging na inihanda ng kanyang mga kasamahan para sa kanya. Nang walang labis na pagpapakumbaba, siya ay nagpapakita ng may tunay na sigasig. Hindi tinatanggihan ng isang solong ulam, pinupuri niya ang kalidad ng lokal na pagkain. Ngunit ang iba ay hindi lubos maisip kung bakit. Kung tutuusin, ang restaurant na ito ay ganoon din sa pamantayan ng bayan. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang mga lasa sa bawat ulam, natatandaan ni Lloyd na hindi palaging ganito ang mga bagay noong bata pa siya, noong mga araw na nagsanay siya kasama ang kanyang master.
Nagtataka, ang kanyang mga kaibigan ay nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya, ipinaliwanag niya na mayroon siyang isang master na nagturo sa kanya ng magic at dati siyang nagluluto ng walang anuman kundi mga halaman at ligaw na kabute. Ang karne ay isang bihirang pagkain. Ngayon, lahat ay gustong malaman kung anong uri ng tao ang kanyang master, at ibinahagi ni Lloyd na nagdadalubhasa siya sa offensive magic. Sa katunayan, hindi pangkaraniwan para sa kanya na aksidenteng nasimulan ang kakaibang pagsabog sa kanyang mga nakatutuwang eksperimento. Gayunpaman, itinuro niya sa kanya ang ilang mga spell ng suporta dahil siya ay mas mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng paraan. Nasasabik sa paglalarawang iyon, naisip ni Selika ang tungkol sa pagtatanong sa mage na ito ng ilang mga tip sa kanyang sarili balang araw. Ngunit agad siyang binalaan ni Lloyd na ang paggawa nito ay nangangahulugan ng paglalagay ng iyong buhay sa linya araw-araw. Napagtanto ni Cruz na dapat ay medyo mahigpit siya, ngunit inamin ni Lloyd na mayroon din siyang banayad na panig. Para sa lahat ng kanyang kakulaitan at walang ingat na paraan, talagang naging mabait siya sa kanya. Sa puntong iyon, inanunsyo ng pinuno ng pangkat na oras na para pag-usapan ang diskarte. Ngunit bago ang anumang bagay, lahat ay sumasang-ayon na ang bagong recruit ay kailangang dalhin sa bilis sa mga detalye ng misyon. Si Yowie, napakahirap magpaliwanag ng mga bagay-bagay, ay sumusubok na ipasa ang responsibilidad kay Daggers, na itinuro na sa teknikal na paraan siya ang pinuno ng pangkat, ngunit dahil umiiwas siya, siya ang magti-take over. Kaya, inilalatag ito ng Shield Bearer. Ang layunin ay lipulin ang mga grupo ng mga halimaw na sumisira sa mga sakahan sa lugar. Tila, ito ay hindi lamang isang uri ng nilalang sa likod ng mga pag-atake, ngunit ang lahat ng uri ng iba't ibang lahi ay nagsasama-sama, na isang bagay na hindi pa nakikita ng mga adventurer mula noong sila ay lumaban sa napakaraming mga kaaway. Inamin ni Cruz na mahihirapan sila ni Yowie, at idinagdag ng kapitan na sa mga sandaling tulad nito, talagang umaasa sila sa mga area spells ni Selika. Gayunpaman, itinuturo ng salamangkero na hindi siya mauubusan ng mana sa isang mahalagang labanan, kaya kakailanganin niya ang iba upang tulungan siyang makatipid ng enerhiya. Iyon ay kapag si Yowie ay nagtanong kung si Lloyd ay maaaring gumamit ng offensive magic. Sabi niya oo, kahit na ang kanyang mga spell ay hindi kasing lakas ng kanyang support magic. Nagpapatuloy si Daggers at itinalaga ang mga tungkulin ng lahat. Siya at si Yowie ang unang kukuha ng atensyon ng mga halimaw, na magbibigay ng pagkakataon kay Selika na pasabogon silang lahat ng sabay-sabay. Kasabay nito, tatalikod si Cruz para protektahan silang dalawa ni Lloyd, na susuporta sa mga buffs at hilang. Ipinagtapat ni Selika na nasasabik siyang makita ang magic ng suporta ni Lloyd sa aksyon, ngunit nilinaw niya na hindi sila dapat umasa ng anumang bagay na napakaganda. Ang pahayag na iyon ay malinaw na nagpapahina sa pag-asa ng koponan. Sinabi sa kanya ni Yowie na dapat siyang magkaroon ng kaunting kumpiyansa, ngunit ipinaalala niya sa kanila na pinaalis siya sa Hero Squad dahil sa kakulangan ng kasanayan. Si Cruz, para sa kanyang bahagi, ay nagsabi na pipiliin niya si Lloyd sa ilang mapagmataas na haltak anumang araw, at sumang-ayon ang natitirang bahagi ng koponan. Pag-alis sa tavern, ang lahat ay nangangako na magkikita muli sa inn sa susunod na umaga. Ang apat na veterano ay sabay-sabay na nagtungo habang si Lloyd ay pumupunta sa kanyang sariling daan. Tinanong ni Daggers kung saan siya pupunta dahil nasa kabilang direksyon ang hotel, at nahihiyang inamin ni Lloyd na wala siyang perang pambayad ng isang kwarto. Kaya, inihagis sa kanya ng tangke ang isang supot ng mga barya bilang advance para sa mga misyon na gagawin nilang magkasama. Nagpapasalamat sa isa pang tanda ng pagtitiwala, nangako si Lloyd na kikitain ang bawat barya, at sinabi ng tangke na iyon mismo ang inaasahan niya mula sa puting salamangkero. Nang gabing iyon, pabalik sa kanyang silid, pinag-isipan ni Lloyd kung gaano kabait ang lahat sa team na ito at nagpa siyang magtrabaho ng husto para mabayaran ang kanilang kabaitan. Kinabukasan, nagkita-kita silang lahat at hinihintay na lumabas si Yowie sa kanyang bahay. Siya ay may suot na backpack, hindi katulad ng iba, at nagtatanong kung bakit walang ibang nagdadala nito. Ipinaliwanag ni Cruz na ginamit ni Lloyd ang kanyang storage magic para sa lahat, ibig sabihin ay kaya niyang dalhin ang lahat ng gamit nila. Natuwa si Yowie at ibinigay ang kanyang mga gamit sa puting salamangkero na bida, na gumagamit ng kanyang staff para itago ang kanyang mga gamit, na ikinamangha ng pinuno na hindi na magiging problema ang pagdadala ng mabibigat na kargado sa daan.
Nag-aalok pa si Lloyd na ituro ang trick sa iba na walang ideya na matututunan din nila ito. Ayon sa kanya, lahat ay ipinanganak na may kahit kaunting mana, kaya sa ilang pagsasanay, kahit sino ay maaaring gawin ang parehong bagay. Mas magaan ang pakiramdam, ang koponan ay nagtungo sa mga sakahan na may mataas na kumpiyansa. Sa sandaling marating nila ang isang partikular na lugar, itinuro ni Daggers na lampas lamang sa mga bundok na ito ay matatagpuan ang Mia Crazy, ang lupain ng mga demonyo. Sa ngayon, pinapanatili nila ang mababang profile, ngunit sino ang nakakaalam kung kailan sila gagawa ng isa pang hakbang upang masakop ang kontinente dahil iyon ang palaging kanilang layunin. Maya-maya pa, ang grupo ay dumaan sa isang nakakatakot na tulay kung saan ang pagkahulog ay nangangahulugan ng tiyak na kasawian. Para maputol ang tensyon, ginulo ni Yowie ang lahat sa pamamagitan ng tanong. Kapag kailangan mong makaisip ng isang bagay sa lugar upang malampasan ang mahirap na oras, ano ang gagawin mo sa tubig? Ang iba ay nagsimulang magsabi ng mga sagot, papakulon ito, itatapon ito, i-freeze ito, ihahagis ko ito, iinuman ito at ibubuhos ito sa aking ulo. Nang makitang nawala sa isip si Lloyd, sinabihan siya ng kapitan na sumama sa sarili niyang kalokohang sagot. Nagdadalamati siya na hindi ito ang uri ng kasanayang nakuha niya mula sa kanyang master. Kaya, ipinaliwanag ni Cruz na ang buong punto ay para lang sabihin ang isang bagay na nakakaloko sa layunin at tumawa tungkol sa pagiging mali, habang sinasabi ni Yowie na ito ang kanilang paraan upang mapanatiling relax ang kanilang mga isip sa mahabang paglalakbay. Sa totoo lang, hindi talaga gets ni Lloyd kung bakit nila ito ginagawa. Kaya sinabi niya na kahit na mahirap ang misyon, ang pinanatiling tensyon sa buong oras ay magpapagod lang sa lahat. Pagkatapos ay tinanong niya sila ng isa pang tanong. Kapag hinati mo ang mga samsam ng isang pangagaso, hahatiin ang mga ito ng pantay-pantay, ngunit ano ang tawag mo sa isang taong gumagawa ng isang ganap na bagong landas? Mabilis na sumagot ang tatlong pinaka-may experience na mga kasamahan sa koponan. Trail Cutter, Pathfinder, at Trail Sharer. Iniwan bilang huling sumagot, pinag-isipan ni Lloyd ang kanyang utak para sa isang bagay na sasabihin at sinabing, mahirap ang tinahak ko. Hindi ito masyadong iniisip ng mga kaibigan niya, ngunit hindi bababasa siya ay naglalaro kasama ang palatandaan ng laro, at iyon ay sapat na. Samantala, sa kalaliman ng isang kagubatan, isang nakahod na figure ang lumuhod sa panalangin sa harap ng isang itim na bato na naglalabas ng masamang enerhiya. Bumalik kasama ang grupo. Dahil hindi sila naghahakot ng mabibigat na gamit, mas maaga silang nakarating sa campsite kaysa sa inaasahan. Hindi nagtagal upang itayo ang mga tolda at iset up ang apoy para sa kanilang pagkain. Tinanong ni Yowie kung maaari na siyang maligo, ngunit ipinaalala sa kanya ni Daggers na kailangan pa rin nilang mangolekta ng panggatong at maghanap ng pagkain. Nang marinig iyon, nagboluntaryo si Lloyd na kumuha ng kahoy, na nagbibigay ng pagkakataon kay Yowie na isama si Celica patungo sa tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos mamulot ng ilang sanga sa lupa, naisip ni Lloyd na sapat na ang nakuha para makabalik. Habang iniimbak niya ang kahoy, nakita niya ang ilang prutas tulad ng mga prutas na pinalaki ng kanyang master sa pamamagitan ng mahika. Kaya, kumagat siya sa isa at nagpa siya na kumuha ng madami pabalik para sa grupo. Pagkatapos, bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang babae at nagmadaling tinungo ang tunog. Sa ilog kung saan naliligo sina Yowie at Celica, isang napakalaking nilalang na nabubuhay sa tubig ang nagpakita ng may panganib. Agad naman itong nakilala ni Lloyd, isang basilisk. Sa bentahe ng pagiging nasa tubig, ang basilisk ay lumangoy patungo sa mga babae. Ang bilis nito ay naging imposible para sa kanila na makatakas. Sinusubukan nilang umatras sa abot ng kanilang makakaya, ngunit sa totoo lang, ito ay isang walang pag-asa na pagsisikap. Sa tamang panahon, sapat na lumapit si Lloyd upang gumawa ng nakakasakit na spell sa basilisk, na nakuha ang atensyon nito at hinayaan ang mga babae na lumangoy sa ligtas na lugar. Mabilis niyang hinugot ang kanilang mga armas mula sa imbakan at inihagis ang mga ito, pagkatapos ay binigyan silang dalawa ng support spell para tumulong sa laban. Habang bumubulusok ang basilisk kay Lloyd, sumugod si Yowie at hinihiwa ang halimaw sa kalahati. Ngunit kahit sugatan, ayaw nitong bumaba ng walang laban. Nang makitang hindi pa tapos ang labanan, gumawa si Celica ng bowl ang apoy at sinunog ang nilalang sa isang pagsabog ng apoy.
Sa gitna ng matinding pananabik ni Yowie, sinisikap ni Selika na alamin kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking lakas. Nagpapasalamat ang kanilang kapitan sa puting salamangkero sa kanyang tulong. Kung hindi dahil sa kanya, basilisk food na ang mga ito habang hinihiling niyang alisin ang kanyang espada. Iminuwestra niya ang malayong pampang kung saan naiwan ang scabbard, ngunit dahil sa paggalaw ay natanggal ang kanyang tuwalya at nagpakawala siya ng isang nakagigimbal na sigaw na ganap na nalantad. Nang maglaon, nagtipon-tipon ang koponan upang matutunan ang mahika ng pag-iimbak, ngunit hindi man lang matingnan ni Yowie ang sinuman sa mata na may malaking pulang tatak ng kamay sa kanyang pisngi. Ipinaliwanag ni Lloyd na kailangan lang gumawa ng siwang sa pagitan ng iyong mga palad at maglagay ng isang bagay sa loob. Sa totoo lang, wala talagang nakakakuha nito, ngunit binibigyan pa rin nila ito ng pagkakataon na matutunan. Nang makitang hindi ito natututunan, humihingi si Lloyd ng paumanhin sa pagiging hindi mas mahusay na guro at sa pagiging walang silbi. Sinabihan siya ni Daggers na huwag masyadong maging mahirap sa kanyang sarili, at ipinaalala ni Crows sa lahat na lahat sila ay mga baguhan pagdating sa bagay na ito. Nang mapansin kung gaano kaunawa ng kanyang mga kaibigan, sa wakas ay napangiti si Lloyd. Nakuha ni Selika ang ideya na sabihin ang salitang imbakan ng malakas, at tulad niyan, nangyayari ang mahika sa kanyang mga kamay. Lumalabas na ang kailangan lang nila ay isang spell dahil hindi sila katulad ni Lloyd. Pagsapit ng hapon, salamat sa bagong pamamaraan, naiimbak ni Selika ang kanyang gamit at nakakakuha ng maraming papuri. Sinubukan ni Crows na gawin ang parehong bagay sa kanyang mga gamit, ngunit namamahala lamang na ilagay ang kalahati nito. Kapag sumapit ang gabi, ang puting salamangkero ng koponan ay nakaupo sa tabi ng apoy habang nagbabantay si Yowie, na sinasabing walang halimaw sa paligid. Nararamdaman ang kanyang kalooban, tinanong ni Lloyd kung may problema, kaya umupo siya at nagpasalamat sa kanyang pagsali sa grupo. Sinabi niya na hindi na kailangan, siya ay nasa problema at naghahanap pa rin ng trabaho. Gayunpaman, pakiramdam ng kapitan ay pinilit niya siya sa koponan pagkatapos magpakita ng labis na pag-aalala para sa kanilang kliyente sa misyong ito. Tinanong ni Lloyd kung bakit siya pumayag sa misyong ito, at ipinagtapat niya na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang bayan. Noong bata pa si Yowie, sinalakay ng mga halimaw ang kanyang nayon, at siya lang ang nakaligtas, kaya hindi na lang niya hahayaan basta-basta kapag narinig niya ang tungkol sa pag-atake ng mga halimaw sa mga bukid. Dagdag pa, ang mas maliliit na pamayanan ay malalagay sa malubhang problema kung mawawala ang kanilang mga supply ng pagkain. Sa kalagitnaan ng kanyang kwento, pinatahimik siya ni Lloyd at ginaising ang iba habang kinukuha niya ang kanyang staff. Kapag nagising na ang lahat, nagtatago ang koponan sa gitna ng mga puno upang panuurin ang isang grupo ng mga higanteng gagamba, Powarks, tumatawid sa isang lugar ng kagubatan, na tumutugma sa paglalarawan mula sa kanilang quest. Ang mga gagamba ay umiikot at nagsimulang lumipat patungo sa grupo. Sinisikap ng mga adventurer na umatras ng tahimik, ngunit humakbang si Yowie sa isang sangay, na nagpapaalerto sa mga halimaw, na agad na humahabol. Natural, ang mga tao ay tumatakbo din, ngunit ang isa sa mga gagamba ay gumawa ng isang malaking paglukso, lumapag sa harap nila, na nagbibigay sa iba pang dalawa upang palibutan ang grupo. Mabilis, ipinatawag ng lahat ang kanilang mga nakaimbak na armas at sinusubukang harangan ang mga pag-atake sa web ng mga gagamba. Si Selika, gayunpaman, ay naikabit ang kanyang staff sa isang puno na may sapot. At bago nila malaman, ang buong larangan ng digmaan ay natatakpan ng seda, na nagpapahirap sa mga bagay sa labanan. Sa desperasyon, tinanong ni Daggers kung ano ang dapat nilang gawin, at inihayag ni Lloyd na pipigilan niya ang kanilang mga paa sa paggalaw. Hawak ang kanyang staff, ang puting salamangkero ay gumagawa ng ilang magic circle at sinabihan si Yowie na magpatuloy sa opens iba. Habang hinaharangan ni Daggers ang isa pang web shot, ang swordswoman ay tumalon sa ibabaw niya at humampas sa isang pader ng mga web na nakaipit sa koponan. Sa malinaw na paraan, tumalon si Crows sa puno kung saan nag-stock ang staff ni Selika at naibalik ang kanyang sandata. Itinaas ni Yowie ang kanyang scabbard upang protektahan ang sarili mula sa web shot ng halimaw, na humaharap sa epekto. Gamit ang butas na iyon, sumugod siya at hiniwa ang mga binti ng halimaw. Ang pangalawang kaaway ay humakbang upang harapin siya, ngunit nakatagpo ng parehong kapalaran, iniwang nakahandusay at hindi gumagalaw sa lupa. Pagkatapos,
Habang inilunsad ng pangalawang halimaw ang web nito, ginamit ni Yowie ang puwersa para itulak ang sarili diretso sa ikatlong gagamba, na nakakuha lamang ng sapat na momentum upang putulin ang dalawa nitong binti sa isang hampas. Si Celica ay tumalon, na nagpakawala ng mga bowl ang apoy. Kasabay nito, nagpaputok si Cruz ng mga arrow sa bawat isa, na nag-trigger ng pagsabog ng apoy habang tinatamaan nila ang halimaw. Sa pagkapanalo ng laban, humingi ng paumanhin si Lloyd sa grupo sa pagbibigay ng mga utos. Ngunit tinitiyak sa kanya ni Daggers na talagang malaking tulong ito. Ang White Mage ay may kakayahan at kaalaman para dito. Sa katunayan, nilinaw ni Yowie na mula ngayon, umaasa sila kay Lloyd na mamuno, at ang iba ay mukhang sumasang-ayon, lahat maliban sa pagpapangalan sa kanya bilang bagong pinuno ng koponan. Kinaumagahan, nagpahinga ang grupo sa kampo. Ang bawat miyembro ay nag-iimpake ng kanilang sariling kagamitan, pinangangasiwaan ang storage magic mismo. Sa pag-alis ng iba, si Lloyd ay nagtataka kung bakit may mga POW-ARC sa lugar na ito at kung saan sila maaaring magtungo. Ngunit bago siya makapag-isip tungkol dito, tinawag siya ni Yowie at nagmamadali siyang muling sumali sa grupo. Sa gabi, kapag nag-set up ang team ng isa pang kampo para magpalipas ng gabi, hindi mapigilan ni Lloyd na isipin ang kakaibang pag-uugali ng mga nilalang na iyon. Mukhang ang buong pack ay patungo sa parehong lugar. Pinutol ni Yowie ang pag-iisip ng bidang salamangkero para tanungin kung mag-isa na naman siyang mag-isang magbabantay sa gabi. Nang sabihin niyang oo, sumigaw si Celica, na nagbabala na masisira niya ang kanyang kalusugan kung patuloy niyang ginagawa ito gabi-gabi. Pinilit ni Lloyd na magbantay para may salba ng iba ang kanilang lakas. At saka, sanay na siya sa mga gabing walang tulog, at dahil wala pa siyang karanasan, ito lang talaga ang paraan para makatulong siya. Nagsimulang magreklamo si Yowie na ang puting salamangkero ay mas mahalaga kaysa sa inaakala niya. Ngunit nakita ni Celica na hindi natinag si Lloyd at nagpa siya na hayaan siyang gawin ang gusto niya, basta nangako siyang magsasalita kung magiging sobra na. Kinabukasan, habang ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa paglalakad, si Yowie ay patuloy na sumusulyap kay Lloyd sa hindi malamang dahilan. Sa isang punto, napansin niyang nakagamit siya ng detection spell para maramdaman ang mga kaaway sa malapit, isang medyo advanced na magic. Si Lloyd, gayunpaman, ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito dahil ang kanyang spell ay hindi man lang maskan ang napakalaking lugar. Pinlano niyang patuloy na magsagawa ng mga spell ng detection sa mga regular na pagitan upang matiyak na ligtas ang paligid, na dapat makatulong sa kanila na maiwasan ang anumang sorpresang pag-atake ng halimaw. Nag-aalala si Yowie na baka mapagod siya sa ganitong routine, pero tiniyak ni Lloyd na ayos lang siya. Na may pag-asa na tingin, tinanong niya kung may paraan ba siya para tumulong. Ngunit nang sabihin niyang wala, nakaramdam siya ng hiya at kailangang aminin na wala na siyang magagawa pa. Nang gabing iyon, habang muling nagbabantay si Lloyd sa apoy sa kampo, tinanong ng pinuno ng grupo si Celica kung hindi nagtitiwala ang taong iyon sa iba pang grupo. Oo naman, siya ay matulungin at laging handa, ngunit hindi siya kailanman umasa sa kanyang mga kasama para sa anumang bagay. Ipinaliwanag ni Celica na ang bawat isa ay may kanya-kanyang bilis. Pinaalalahanan niya ang pinuno na hindi rin sila naging ganoon ka-close noong una. Marahil ay nagkaroon ng ilang isyu sa pagpapahalaga sa sarili si Lloyd, kaya nahirapan siyang makipag-ugnayan sa iba. Kailangan lang niya ng oras at espasyo para makapag-adjust sa sarili niyang paraan. Sinabi ni Yowie na si Lloyd ay isang tunay na misteryo. Wala siyang masyadong alam sa mga ordinaryong bagay, pero parang marami siyang alam tungkol sa iba pang bagay. Mas lalo lang siyang na-curious kung anong klaseng buhay ang kanyang tinahak sa ngayon. Tungkol naman dyan, sigurado si Celica na magbabahagi si Lloyd ng kanyang kwento sa kanila balang araw, hanggat hindi siya minamadali at bigyan ng space na kailangan niya. Sumang-ayon ang mandirigma, ngunit hindi lubos na kumbinsido. Sa isang hindi pangkaraniwan tulad ni Lloyd, ang lahat ay maaaring maging kabaligtaran ng kanilang inaasahan. Speaking of Lloyd, lumapit si Daggers at pinakiusapan ang bida na mamasyal kasama niya. Sinabi ni Lloyd na hindi siya maaaring umalis sa kanyang posisyon, ngunit si Cruz ay nagpakita at nag-alok na pumalit sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Daggers ang kanyang trabaho at ipinakita kay Lloyd ang serye ng mga kampana na kanyang ikinabit sa buong kagubatan, perpekto para sa pag-aalerto sa kanila kung may dumaan na halimaw.
Nang matapos iyon, sinabi niya kay Lloyd na maaari siyang magpahinga para sa gabi, ngunit tumanggi si Lloyd. Pakiramdam na kailangan pa niyang magbantay, ipinaliwanag ni Daggers na iyon mismo ang ginawa ng koponan bago sumali sa kanila ang puting salamangkero. Hindi naman talaga kailangang mag-alala si Lloyd. Hindi pa rin kumbinsido, nangatuwiran si Lloyd na hindi niya magagamit ang kanyang detection magic kung siya ay nakatulog. Kaya, naging mas direkta si Daggers, nagtanong ng tahasan kung hindi pinagkakatiwalaan ni Lloyd ang koponan. Caught off guard, iginiit ni Lloyd na ito ay tungkol lamang sa pag-iingat, hindi pagtitiwala. Ngunit ipinunto ni Daggers na si Lloyd ay palaging nag-iisa sa trabaho ng pagtuklas at pagbabantay sa gabi nang hindi kasama ang sinuman. Pinaramdam nito sa iba na wala siyang tiwala sa kanila. Dahil sa komentong iyon, naalala ni Lloyd ang kanyang master, na palaging nagsasabi kung gaano siya kawalang karanasan, at si Alan, na tinawag siyang walang silbi. Sa mga salitang iyon na nag-echo sa kanyang isipan, giit ni Lloyd na ayaw lang niyang maging pabigat sa team. Sumagot si Daggers na dapat ay si Lloyd ay magpatuloy at maging isang pabigat dahil iyon ang para sa mga koponan, upang matiyak na walang sino man ang kailangang harapin ang bawat paghihirap ng mag-isa. Sa totoo lang, lubos na inaasahan ng team na magkakamali si Lloyd. Ngunit kung gagawin niya, gusto ni Daggers na malaman niya na maaasahan niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa kahihiyan, napagtanto ni Lloyd na hindi man lang niya iyon naisip, na nagpaisip kay Daggers kung saan nanggaling ang lalaking ito. Nag-alinlangan si Lloyd, nagtatanong kung okay lang ba talaga sa isang kasing mahina niyang umasa sa iba. Ngunit tiniyak siya ni Daggers na walang sino man sa grupo ang nag-isip na kulang sa talento ang support mage. Matapos iyon, niyaya niya si Lloyd na matulog ng maaga dahil kailangan nilang maagang gumising. Bago umalis, inisip ni Lloyd ang lahat ng narinig niya at nagustuhan niya ang ideya na magkaroon ng mga kaibigan na talagang nagmamalasakit sa kanya. Kinaumagahan, nag-inat si Yowie na parang pusa hanggang sa dumating si Lloyd at pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, nagtanong kung maaari niya itong tulungang magigib ng tubig. Siyempre, sumang-ayon siya, at pinanood ng iba pang grupo ang eksena, may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sa ibang lugar, sa loob ng isang mansyon, isang nakahod na servant ang nagpaalam sa kanyang master na siya ay magsasampa ng kanyang ulat kapag siya at ang iba pa ay natapos ng ilagay ang mga mage stones sa mga itinalagang coordinate. Sumagot ang master na kapag ginawa iyon, bukas ang landas. Nagtanong siya tungkol sa mga high-level adventurer na nag-ooperate sa Ishtar, at sinabi ng servant na ang mga halimaw na kanilang natipon ay tumungo sa mga adventurer sa kanyang kahilingan. Kaya, karamihan sa kanila ay nasa labas na ng lungsod, na naging plano noon pa man. Ang mga naiwan ay pawang mababang antas kasama ang partido ng bayani. Nais ng boss na maalis niya rin ang huling grupong iyon, ngunit sa kasamaang palad, kumikilos lamang ang mga bayani sa kahilingan ng kaharian. Sa alinmang paraan, magiging kawili-wiling makita kung ano ang kayang gawin ng pangkat na ito ng mag-isa sa gitna ng unos. Dahil doon, sinabihan ang katulong na ipaalam sa kliyente na oras na at umalis na siya kay Lord Michel. Bumalik sa grupong S-Rank, naramdaman ni Yowie na may nangyari sa kagubatan. Habang tinatahak nila ito, sumang-ayon ang iba sa team na may kakaiba sa hangin, lalo na nang itinuro ni Crows na wala pa silang nakikita na halimaw mula nang makapasok sa malalim na bahaging ito ng kakahuyan. Nagtatanong si Yowie kung may ginawa si Lloyd sa kanyang mahika, ngunit sinabi niyang wala. Oras-oras niyang ginagamit ang kanyang detection spell, ngunit hindi talaga nito itinataboy ang mga halimaw. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, pinalawak niya ang kanyang radius sa paghahanap at nakita niya ang isang grupo ng mga halimaw na humigit kumulang 10 milya sa unahan. Pagtingin sa mapa, napagtanto ni Crows na inilalagay sila ng direksyon malapit sa bukid kung saan patungo ang grupo. Nakataas ang kilay ni Yowie, hindi ba sabi ni Lloyd hindi niya kayang aiskan ang ganoon kalaking lugar? Inamin ni Lloyd na 10 milya ay hindi gaanong malayo para sa kanya, at binabanggit ni Selika na 10 beses na mas mataas iyon kaysa karaniwan. Ngunit kahit na ang lahat ay medyo nabigla sa kapangyarihan ng puting salamangkero, sinusubukan ng koponan na manatiling kalmado at tumuon sa sitwasyong nasa unahan. Makalipas ang 10 milya, nakarating sila sa bukid ng misyon. At sigurado, mayroong isang napakalaking grupo ng mga nakakatakot na lobo na nakapalibot sa lugar.
Pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Lloyd, ang talagang namumukod tangi ay ang katotohanang ito lamang ang lugar kung saan ang kanyang mahika sa paghahanap ay nakakakuha ng anumang mga halimaw. Kaya, saan napunta ang lahat ng iba? Sumang-ayon si Selika at ang iba na ito ay seryosong kakaiba. Dapat ay maraming iba pang nilalang na kasing lakas ng mga lobo na ito sa lugar, kaya hindi tulad ng mga lobo na winasak lamang ang lahat ng halimaw. Tinanong ni Lloyd kung nasaan ang kasalukuyang may-ari ng bukid, at sinabi ni Yowie na narinig niya na nasugatan siya ng isang malagim na lobo at nananatili sa lugar ng kanyang anak sa bayan. Biglang, itinuro ni Crows ang isang bagay na itim at nagbabala sa gitna ng bukid, ngunit walang ibang nakakakita nito. Ang kanyang paningin ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga grupo. Isinasaalang-alang iyon, gumawa si Lloyd ng isang spell upang mapahusay ang kanyang sariling paningin, at ngayon ay nakikita na niya ito. Isang mahiwagang bato na nagpapalabas ng madilim na enerhiya at mabilis niyang ginamit ang parehong spell sa iba para makita din nila ito. At pagkatapos ng isang mabilis na pagsusuri, ang puting salamangkero ay nagsimulang maniwala na ang malabo na hamog na umiikot sa paligid ng bato ay beast folk mana. Naalala ni Lloyd na binanggit ng kanyang mentor na may mga beastman na may kakayahang gumamit ng isang pambihirang mahika para utusan ang mga halimaw. At parang ang mahiwagang batong ito ang nasa likod ng mga nangyayari sa bukid. Sa sandaling iyon, nakita ni Lloyd ang isa pang alon ng mga halimaw na patungo sa kanilang daraanan, mahigit 1,000 nilalang mula sa lahat ng uri ng species. Sa puntong iyon, sigurado ang bida na ang lahat ay konektado sa higanteng magic stone na iyon, na dapat ay may kapangyarihang makaakit ng mga hayop. Nagtataka siya kung may nagsisikap na alisin ang mga ito, ngunit nagpa siya na iyon ay masyadong hindi direkta kung iyon ang kaso. Iniisip ni Crows na dapat silang umatras, ngunit tumanggi si Yowie. Kung atras sila, sisirain ng mga halimaw ang bawat field sa lugar. Tinanong ng Archer kung talagang plano niyang sakupin ang 1,000 halimaw ng sabay-sabay, at natahimik siya. Sa kabilang banda, nagdududa si Daggers na makakatakas pa sila sa napakaraming kaaway, at idinagdag ni Selika na kung hahabulin sila ng mga halimaw, at may labanan malapit sa bayan, maaaring nasa malubhang panganib ang mga taong bayan. Sa wakas, nagpa siya si Lloyd na ang pinakamahusay na hakbang ay ang lumaban, at mayroon na siyang plano. Unang hakbang, harapin ang mahiwagang batong iyon. Tinanong niya ang Archer kung maaari niyang tamaan ito mula rito. Sinabi ni Crows na malamang na kaya niya, ngunit nagdududa na maaari niyang sirain ito. Sabi ni Lloyd ayos lang, sapat na iyon. Kaya, inihanda ni Crows ang kanyang pana. Kasabay nito, ang support mage ay nagbibigay ng tulong upang makabawi sa kakulangan ng firepower. At kapag ang arrow ay lumipad na may idinagdag na buff, ito ay sapat na upang basagin ang mahiwagang bato. Impressed, tinanong ni Crows kung ano ang ginawa ni Lloyd, at ipinaliwanag ni Lloyd na nagcast lang siya ng enhancement magic sa Archer, sa bow, at sa mga arrow. Hindi makapaniwala si Crows na makakapag-buff ng mga tao at armas ng sabay-sabay ang ating bida, ngunit muli, naisip lang ni Lloyd na standard procedure iyon. At saka, nag-spell lang siya, ang tunay na husay ay ang paglansad ni Crows ng shot mula sa distansyang iyon. Kaagad, ang grupo ay nanunood habang ang mga lobo ay bumalik sa kanilang likas na kabangisan matapos ang bato ay nabasag, na nagsalubong sa isa't isa at nagsimulang lumaban. Tinanong ni Yowie kung inaasahan ba ni Lloyd iyon noong nagpa siya siyang basagin ang Magic Stone, sabi niya na halatang minamanipula ng bagay ang ugali ng halimaw. Sa kabilang banda, akala rin niya ay kinokontrol nito ang paparating na sangkawan, ngunit tila hindi dahil ang napakalaking masa ng mga halimaw ay papalapit pa rin sa buong bilis. At pagkatapos ay ang sangkawan sa wakas ay lumalapit ng mapanganib sa 4 na tao na nakatayo laban dito. Dahil sinabi ng puting salamangkero na kaya niya ang mga hayop, sinabi sa kanya ni Yowie na oras na para gumawa ng isang bagay, ngunit tumugon siya na hindi pa rin tama ang oras. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nagsisimula ng seryosong kinakabahan sa harap ng gayong banta, habang ang salamangkero ay nananatiling kalmado, naghihintay para sa perpektong sandali. Kaya, nang ang 3 lobo ay sumugod kay Selika, sinabihan siya ni Lloyd na mag-react. Gumanti siya ng firestorm spell at maging siya ay namangha sa sobrang tindi ng kanyang mahika. Hindi pa siya nakakita ng anumang makapangyarihang nagmula sa kanyang armas.
Hinihiling ni Yowie na malaman kung anong uri ng enchantment ang ginawa ni Lloyd, at ipinaliwanag niya na gumamit lang siya ng magic power boost at mana cost reduction sa kanya. Ang bagyo ng apoy ay nagngangalit sa buong lupain, na nilalamon ng apoy ang kawan. Ngunit sinabi ni Lloyd kay Celica na i-cast ito muli at pagkatapos ay sundan ito ng isang wind spell. Napagtanto ni Cruz na ang apoy at ang mga halimaw ay patuloy na mag-aapoy pagkatapos ng magic fan na hanjinan ang apoy. Dagdag pa, ang usok ay magpapahirap para sa mga lumilipad na halimaw na makakita. Susunod, sinimulan ni Lloyd ang isang telepathy spell sa Archer upang ibahagi ang eksaktong posisyon ng kaaway na nakita niya. Dahil malinaw sa kanyang isipan ang kanilang mga lokasyon, nagawang ipagwalang bahala ni Cruz ang usok at may tama ang mga pinpoint shot sa mga may pakpak na hayop na lumulusot pababa mula sa itaas. Hanggang sa puntong ito, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ngunit si Lloyd ay hindi isa na ipaubaya ang mga bagay sa pagkakataon, kaya siya ay nananatili sa utos, sinisigurado na tatapusin nila ito. Sinabi niya kay Celica na oras na para sa huling yugto, at binalaan siya nito na halos wala na ang kanyang mana. Kaya, inilagay ng bidang lalaki ang kanyang kamay sa kanya at nagsasagawa ng paglipat ng mana. Masyadong matindi ang buong kaganapan kaya tuluyang napagod si Lloyd. Ibinuhos niya ang napakaraming magic energy sa kanyang kakampi kaya nakaramdam siya ng pagkapagod. Ngunit gayunpaman, sinabi niya sa kanya na tumutok muli sa laban. Itinaas ni Celica ang kanyang tungkod at inihagis ang Lovia. Nagpakawala ng malakas na buhos ng ulan na naapula ang apoy bago ito mawalan ng kontrol, na basang-basa ang buong kagubatan. Matapos ilabas ang napakalakas na spell, ang salamangkero ay wala na sa mana para sa kabutihan. Nawalan siya ng kontrol sa katawan at natamba na lang siya. Sa kabutihang palad, naroon si Daggers upang saluhin siya bago siya bumagsak sa lupa. Tiniyak ni Yowie sa kanyang kaibigan na sila na ang bahala sa iba. Si Celica, na nahihirapang magsalita, ay nagsabi sa kanila na huwag masyadong ipilit ang kanilang sarili. Hindi napigilan ng eskrimador na matawa sa kabalintunaan, narinig iyon mula sa isang taong muntik nang mahimatay dahil sa pagsusumikap sa sarili. Isinasantabi iyon, itinuro ni Yowie na si Lloyd ay naging napakatalino sa pagbuo ng isang planong ganoon. Pero dahil sa pagiging sobrang humble, ipinagkibit-balikat lang ito ni Lloyd at sinabing wala siyang ginawang espesyal, kung ano lang ang dapat gawin ng anumang support mage. Nang makitang walang pagbabago sa isip ng taong ito, sumuko si Yowie sa pagsasalita at hinugot ang kanyang espada, handang tapusin ang trabaho. Itinaas ni Daggers ang kanyang kalasag, kumilos upang tumayo sa tabi niya habang sila ay naghahanda para sa susunod na round. Samantala, napahiga sina Lloyd at Celica sa damuhan, pagod na parang kakaakyat lang sa Mount Apo. Naiinis na napagod na siya dahil dito, napagtanto ni Lloyd na mahaba pa ang ikakahusay niya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang beastwoman ang nagpakawala ng isang nakakatakot na hiyaw pagkatapos na sunggaban ng isang demonyo. Isang beastman, na halos kamukha niya, ang sumugod upang iligtas siya, ngunit hindi niya mahuli ang umaatake. Nanas, nagpakawala siya ng malakas na sigaw, na nanunumpa na pagbabayaran ng demonyo ang kanyang ginawa. Samantala, pabalik sa grupo ng mga adventurer, si Lloyd, na nakabawi mula sa kanyang pagkapagod, ay namulat. Kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito ay pinupuntirya ang Ishtar, ibig sabihin lahat sila ay nalinlang. Sa muli nilang pag-alis, ang White Mage ay nag-conjure ng ilang vial na puno ng lilang likido, na binibigyang diin na ang misyon na ito ay malamang na isang bitag sa simula. Sa pamamagitan ng pagpapaalis ng mga high-level adventurer sa mga nakaraang misyon, talagang inilalayo sila ng kanilang mga kaaway mula sa Ishtar, na nagpapahina sa mga depensa ng lungsod. Nangangatuwiran si Cruz na ang Ishtar ay mayroon pa ring bayani at mga kabalyero upang protektahan ito. Ngunit inamin ni Daggers na ang mga sinabi ni Lloyd ay nagsisimula ng masyadong magkaroon ng kahulugan. Alinmang paraan, ang Archer ay nagpapaalala sa lahat na ang Magi Stone na nakita nila kanina ay kakaiba din. At ang buong grupo ay sumang-ayon na ang lungsod ay maaaring nasa panganib at kailangan nilang bumalik kaagad. Kaya, iniimpake ni Lloyd ang kahon ng mga potion pagkatapos uminom ng isa, pagkatapos ay nagbigay ng suporta sa kanyang mga kaalyado. Bigla siyang tumakbo sa isang hindi makatao na bilis, na iniwan ang kanyang mga kaibigan sa pagkamangha.
Nang hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari, lahat sila ay sumugod sa kanya, pakiramdam na sobrang gun. Sa daan, ipinaliwanag ni Lloyd na nagcast lang siya ng speed boost spell sa lahat. Sa ibang lugar, pabalik sa liblib na mansyon, dumating ang demonyong dumukot sa Beastwoman. Malugod na tinatanggap ni Mekil ang kanyang kagalang-galang na kliyente, ngunit hiniling ng bisita na huwag siyang tawaging ganon. Ang host ay tumawa lang at sinabi na ang mahusay na general na si Grest ay mukhang masyadong formal pa rin. Pagkatapos ay nagbabala si Grest na ang taliba ay malapit na sa Ishtar at ang kanilang plano ay gumagana, lahat salamat sa babaeng iyon. Kung saan, umaasa siyang magiging kapaki-pakinabang din siya sa hinaharap. Sumasang-ayon si Mekil na siya ay isang espesyal at naninindigan silang makakuha ng marami sa pamamagitan ng paggamit sa kanya. Hindi masyadong naiintindihan ni Grest ang ibig niyang sabihin doon, ngunit kung isasaalang-alang ng mga tao na minsang tinawag siyang kanang kamay ng Demon Lord, ang pinakamaliit na magagawa niya ay magtiwala sa kanyang talento. Tungkol naman sa iba, iginiit ng lalaki na kaya niyang gawin ang anumang bagay basta babayaran niya ito ng maayos. Samantala, nakakulong na ngayon sa selda ang Beast Girl na dinukot. Nagpapakita si Mekil na may dalang isang kahon ng mga potion, na nagpapahayag na oras na para hiramin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang makina upang manipulahin ang isang itim na Magi Stone at itakda ang kanyang masamang plano sa paggalaw. Bumalik sa kagubatan, si Lloyd at ang kanyang grupo ay nakikipagkarera patungo sa lungsod ng Ishtar. Matapos ang mahabang pagtakbo, huminto sila para makahinga. Ipinatawag ni Lloyd ang parehong kahon ng mga purple na potion at iniabot ang isa sa bawat tao. Nag-aalala si Selika na mauubusan ng mana ang salamangkero kung patuloy niyang ibabuff ang lahat hanggang sa Ishtar, ngunit tiniyak niya sa kanya na marami siyang kasanayan na halos hindi siya gumagamit ng anumang mahiwagang enerhiya. Napahanga, tinanong niya kung nagawa na niya ito ng maraming beses, at nagkibit-balikat lang siya. Ito ay isang bagay na nakasanayan mo pagkatapos ng ilang sandali. Ayon sa puting salamangkero, matagal na ang nakalipas, itinapon siya ng kanyang tagapagturo sa isang kagubatan na malayo sa sibilisasyon at ginawa siyang hanapin ang kanyang daan pauwi ng mag-isa bilang pagsasanay. Para sa isang puting salamangkero, ang pakikipaglaban sa mga halimaw lamang ay halos imposible. Ang pagtakas lang ang kaya niyang gawin. Upang mabuhay, kinailangan ni Lloyd na gamitin ang bawat uri ng pagpapahusay na mahika na alam niya, at ang pagsasanay na iyon ay parang isang impyerno para sa batang salamangkero. Nagkomento si Yowie na talagang pinagdaanan niya ang mahirap bilang isang bata, ngunit isinasaalang-alang lamang ni Lloyd ang kanyang sarili na walang karanasan. Siya ay kumbinsido na ito ay isang normal na paraan ng pagsasanay, lalo na't ang kanyang tagapagturo ay palaging pinapagalitan siya. Alinmang paraan, sa kanyang isip, ito ay naging isang medyo epektibong paraan. Si Yowie at Selika ay ganap na hindi sumasang-ayon, iginiit na ang pagsasanay ni Lloyd ay hindi normal or malusog. Napapaisip siya na baka lang, hindi pa siya sapat na nasanay. Pagkatapos ng lahat, naglalakbay siya kasama ang isang pangkat ng mga S-rank na adventurer habang wala pa siyang malapit sa antas na iyon, at pakiramdam niya ay kailangan pa niyang magsikap para makahabol. Ang mga babae ay bumantong hininga, na nananagoy na ang lalaki ay nawalan ng tornilyo, ngunit nagpa siya na huwag nang itulak pa ito. Sabi nga sa kasabihan, kailangan ng isang baliw para maintindihan ang isa pa. Sa wakas, tinawag ni Daggers ang lahat pabalik sa daan, at ginagawa ng puting salamangkero ang kanyang pinakamahusay na ginagawa. Pinagsasama-sama niya ang pagpapahusay ng mga spell, na nagtatapos sa pagtitrigger ng spell ng pagdetect upang maramdaman ang mga posibleng kaaway sa malapit. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa makapal na kagubatan at malapit na sila sa Ishtar. Pinupuri ng mga babae sa grupo kung gaano sila kabilis nakapaglakbay nang hindi nawalan ng hininga hanggang sa si Lloyd, nang walang babala, ay humaampas sa preno, na naging sanhi ng isang tambak kasama ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Pagkatapos gamulong sa isang napakawalang galang na paghinto, hiniling ni Cruz na malaman kung bakit siya biglang huminto. Ipinaliwanag ni Lloyd na may nakuha ang kanyang detection spell. Hindi sa alam niya kung ano, ngunit ang pakiramdam ay sobrang nakakabahala na siya ay may isang kaayla hilakbot na pakiramdam dito. Hiniling ng puting salamangkero ang iba na magpatuloy sa Ishtar habang sinusuri niya ang sitwasyon mismo.
Nag-aalok si Yowie na sumama sa kanya dahil maaari itong maging tunay na laban, at hindi dapat pumasok ng mag-isa ang isang puting salamangkero. Ang natitirang bahagi ng koponan ay mabilis na nagpipilit din na sumali. Walang gustong iwan ang kanilang kaibigan para harapin ang hindi kilalang kalaban. Samantala, apat na figure na nakasuot ng itim na damit ang nagtitipon sa paligid ng isang mahiwagang artifact upang muling ipakita ang kanilang kapangyarihan. Maya-maya, pagsapit ng gabi, nakarating si Lloyd at ang kanyang mga kasama sa isang cabin. Nararamdaman niya ang mga demonyo sa malapit kasama ng ibang lahi. Si Yowie, nag-aalala, ay nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay mga demonyo mula sa Maga-Crazy, na kinukumpirma niya. Bago sila pumunta dito, nabanggit ni Daggers na sa kabila ng matatarik na bundok na ito ay matatagpuan ang Maga-Crazy, ang bansa ng mga demonyo. Ayon sa tangke, ang lahi na iyon ay nagtatago kamakailan, ngunit maaaring magpakita anumang oras upang subukan at sakupin ang kontinente. Naalala ni Lloyd na ang mga demonyo ay dapat na mahigpit na ipinagbabawal na pumasok sa tatlong pangunahing bansa ng kontinente. Ngunit itinuturo ni Yowie na ang Maga-Crazy ay hindi eksaktong kilala sa paggalang sa mga panuntunan. Sila ay sikat sa pangunguna sa marahas na pagsalakay. Tinanong din niya kung may anumang alaala si Lloyd sa Maga-Crazy mula noong siya ay mas bata, ngunit sinabi niya na wala siyang naaalala mula sa kanyang pagkabata. Ang digmaan ay tapos na sa oras na siya ay tumira kasama ang kanyang tagapagturo. Napagtanto ni Celica na ang salamangkero ay isang ulila sa digmaan. Habang si Yowie ay humihingi ng paumanhin para sa pagmumungkahi na walang pakialam si Lloyd, ang salamangkero ay hindi nababahala doon. Siya ay higit na nag-aalala tungkol sa posibilidad ng mga demonyo na sumalakay sa cabin sa harap mismo ng mga ito. Iminumungkahi ni Cruz na dapat nilang iulat ito sa mga kabalyero kapag nakabalik na sila sa bayan. Ngunit nais ng salamangkero na mang-alap ng higit pang impormasyon bago umalis. Kahit na mapanganib, mararamdaman ni Lloyd ang parehong mana mula sa Magi Stone, at iniisip ni Daggers na maaaring nauugnay ito sa mga halimaw na umatake sa bukid. Sumasang-ayon si Lloyd, at idinagdag na kung ang Ishtar ang kanilang tunay na target, sulit ang panganib na mag-imbestiga pa. Sumasang-ayon si Yowie na kailangan nilang bantayan ito ng mabuti, kahit na hindi nasisiyahan si Celica tungkol dito, ngunit iginiit ng mandirigma na kailangan nilang pigilan ang anumang posibleng mananakop mula sa pagbabanta sa Ishtar dahil ang lungsod ay nasa ilalim na ng pagbabanta. Ang iba sa grupo ay humanga sa kanyang pamumuno, at lahat sila ay sumasang-ayon na maaaring ito ang susi sa paglutas ng sitwasyon. Habang sumang-ayon ang lahat, tahimik na lumapit ang grupo sa cabin. Tumingin sa bintana, ngunit tila walang laman sa loob. Sa sandaling iyon, muling ginawa ni Lloyd ang kanyang detection spell at naramdaman ang presensya ng kaaway sa ilalim ng lupa. Hiniling niya kay Celica na gamitin ang kanyang earth magic at nagbigay ng buff sa partido. Kinonjure ni Celica ang sandbox at ibinabagsak ang kisame sa ibabaw mismo ng mga nakahod na figure na nakakalap sa ibaba. Hindi nag-aaksaya ng oras si Yowie, pumasok siya at ibinaba ang unang lalaki. Hinihiling niyang malaman kung sino sila at kung ano ang ginagawa nila sa bansang ito. Ngunit nag-react ang isa sa mga lalaki, binuhat ang mga nahulog na bato gamit ang mahika at ibinato sa kanya. Siya ay mabilis, pinapalihis ang mga bato gamit ang kanyang espada. Si Cruz ay naglunsad ng isang arrow, na tinatamaan ang umaatake habang sinusubukang tumakas ng kanyang kaalyado. Binuf ni Lloyd si Celica, na muling naghagis ng sandbox para mapanatili ang offensiba. Ang isa pang kaaway ay gumanti ng higit pang levitation magic, na inilunsad ang mga bato pabalik ng may lakas. Tumalon si Daggers upang protektahan ang lahat gamit ang kanyang kalasag, at nang makitang hindi gumagana ang kanilang mga pag-atake, nagsimulang magpanik ang mga nakahod na figure at tumakas. Hinahabol ni Yowie ang isa sa mga tumatakas, para lang matambanggan sa isang ambush, ngunit kinover siya ni Cruz gamit ang kanyang pana, pinabagsak ang dalawa pang kaaway bago nila siya mapahamak. Ngayon ay isa na lang ang natitira. Ang huli ay tumakbo papunta sa Beastwoman na bilanggo at gumawa ng isang spell na bumabalot sa kanya sa isang uri ng kakon, pagkatapos ay nagsimulang i-levitate siya palabas doon. Ngunit ang mga adventurer ay sumugod upang ituwid ang mga bagay. Umakyat ang lalaki sa hagdan, at sinabihan ni Lloyd si Yowie na umikot at hulihin siya habang tumatakbo siya para harangin at tinawag si Cruz para tumulong.
Nakuha ng salamangkero ang isang malakas na mahiwagang lagda na nagmumula sa loob ng kakon. Hindi nagtagal, nagawa ni Yowie at ng archer ng grupo na masulok ang takas, ngunit hindi siya sumuko. Sa halip ay nagpakawala siya ng mga kidlat. Si Lloyd ay naghagis ng mga mahiwagang kalasag upang protektahan ang lahat hanggang sa wakas ang isa sa mga kidlat ay tumama mismo sa caster, na nagpatambo sa kanya. Nang na-neutralize ang banta, tinanggal ni Lloyd ang kakon at natuklasan na ang bilanggo ay isang beast woman. Mabilis siyang dinala ng mga adventurer sa loob ng cabin. Hula ni Selika na dapat ay mula siya sa Forest Empire. Sa paghusga sa kanyang mga tampok, ipinapalagay ng lahat na maaari siyang magbigay ng kaunting liwanag sa kung ano ang nangyayari. Kaya, sinubukan siyang gamutin ni Lloyd. Ang salamangkero ay nagsagawa ng isang napakalakas na healing spell, ang parehong nakita ni Yowie na nagpagaling kay Sylvie bago siya bumaling sa Magi Stone. Higit pa rito, sinabi ni Lloyd na pinagbuti niya ang spell mula noon. Nagulat si Yowie dahil wala siyang ideya na mapapabuti ng mga adventurer ang magic ng ganoon, kaya medyo naguguluhan si Lloyd sa kanyang reaksyon. Si Selika, na parehong nagulat, ay sumasang-ayon na ang kakayahang baguhin ang isang spell ay hindi kapani-paniwala. Paliwanag ni Lloyd, madalas siyang pinipilit ng kanyang mentor na tumulong sa mga bagay na ganoon. Tandang-tanda niya ang lahat sa bawat 5 minutong makakaisip siya ng bago, humihiling sa kanya na tumulong sa kanyang mga spell upang ihinto ang pagtanda, gamutin ang pagkakalbo, or gamutin ang mga athlete foot. Araw-araw, mas kumbinsido si Lloyd na ang kanyang master ay talagang kahanga-hanga. Sa kabilang banda, hindi iniisip ni Yowie na nagsisimula pang ang takpan ng salitang iyon kung ano ba talaga ang babaeng iyon. Alinmang paraan, gumagana ang pagpapagaling at ang beast woman ay nagising. Si Yowie, na halos hindi mapigilan ang kanyang pananabik, ay nagsimulang magtanong sa babae tungkol sa sitwasyon. Sa kalaunan, inihayag niya ang kanyang pangalan, Korea. Nagtanong si Yowie kung bakit siya pinananatiling bihag ng mga demonyong iyon, ngunit si Korea ay tila natatakot na sumagot kaagad. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Lloyd na sila ay mga adventurer na ipinadala sa isang misyon upang protektahan ang isang sakahan mula sa isang kawan ng halimaw, at naramdaman niya ang mana ng isang beast folk sa malapit. Mula sa kanyang narinig, maaaring kontrolin ng ilang beast folk ang mga halimaw sa pamamagitan ng magic. And maybe, just maybe, si Korea ang may kagagawan sa nangyari sa bukid. At doon, ipinagtapat ni Korea na ang kanyang spell ang naging sanhi ng buong gulo. Samantala, sa labas ng kagubatan, 2 Ishtar Scout ang natitisid sa isang napakalaking mahika at napagtanto na isang malaking bilang ng mga nilalang ang nakatago sa kakahuyan, na nagbabantay sa bagay. Nang walang pag-asang lumaban, lumiko sila upang tumakas, para lamang sa isa ay agad na ibagsak ng mga mabangis na lobo. Kasabay nito, isang hukbo ng mga nilalang ang nagsimulang magmarcha sa kagubatan patungo sa lungsod. Bumalik sa cabin, ang mga adventurer ay natigilan ng malaman na mayroon talagang spell na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Kinumpirma ni Korea na pinilit siya ng mga demonyo na gamitin ang kapangyarihang iyon, na ginawa itong sandata, na lahat ay nagpapatunay na ang Macrazy ang nasa likod ng pag-atake sa Ishtar. Dahil ang lungsod ay isang mahalagang estratehikong punto para sakupin ang buong kontinente, ang malaking isyu ngayon ay kung ang plano ng demonyo ay iwanang bukas ang mga depensa ng lungsod, maaaring nasa malubhang panganib na ang Ishtar. Dahil sa mga pangyayari, ang grupo ay nagmamadaling bumalik sa Ishtar kasama si Korea na sumama sa kanila. Masama ang pakiramdam ni Lloyd sa pagkaladkad sa kanya sa lahat ng ito, ngunit inamin niyang mas mahihirapan siya kung iiwan siya ng mga ito. Pagkatapos ng ilang oras na pagtakbo, huminto sila para sa isang mabilis na pahinga, lahat ay sabik na maabot ang lungsod bago ito mahulog sa nagbabantang banta sa mga tarangkahan nito. Ginagamit ni Lloyd ang kanyang mahika sa pagdetect at naramdaman niya ang isang kawan ng halimaw na papunta sa lungsod. Ngunit hindi lang iyon, may napakalaking hukbo na paparating sa likuran nila. Lumingon si Yowie sa salamangkero at tinanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Bilang tugon, hiniling niya na hiramin ang kapangyarihan ni Korea. Kasabay nito, sinabi niya sa iba na bigyan ng babala ang bayan tungkol sa nagbabantang panganib at maghanda para sa darating. Nagbanta si Yowie na ipoprotesta ang desisyon, ngunit itinuro ni Lloyd na walang sinumang tao ang makakahawak ng 2 bagay ng sabay-sabay at tinitiyak siyang magiging maayos ang lahat hanggat nagtutulungan sila.
Pinalakas ng kanyang mga salita, mabilis na naiintindihan ng grupo kung gaano kaseryoso ang mga bagay. Ang White Mage pagkatapos ay nagcast ng isang enhancement spell upang gawing mas madali ang mapanganib na paglalakbay ng mga kaalyado. Kasabay nito, sina Yowie, Daggers, Crows, at Selika ay pumunta sa Ishtar habang sina Lloyd at Korea ay nagtungo upang ituloy ang kanilang sariling misyon.